Nagulantang naman ang NBA World matapos kumpirmahin ni Giannis Antetokounmpo sa post-game interview na nagtamo siya ng right calf strain at inaasahang mawawala ng 4 hanggang 6 na linggo para sa Milwaukee Bucks. Nangyari ang injury kanina mismo sa naging laban nila kontra Denver Nuggets, isang game na mas lalong naging usap-usapan dahil nagwagi ang Denver kahit wala sa lineup sina Jamal Murray at Nikola Jokic. Sa kabila ng panalo, natabunan agad ang resulta ng laro matapos ang revelasyon tungkol sa kondisyon ni Giannis. Isang mabigat na dagok ito para sa Milwaukee, lalo na't malinaw na ang buong sistema ng koponan ay umiikot sa kanilang franchise player. At ngayon na mawawala siya ng halos 1.5 buwan, biglang lumakas ang mga tanong tungkol sa direksyon ng Bucks. Handa ba silang maghintay o mapipilitan silang gumawa ng malalaking desisyon? Mas lalong umiinit ang diskusyon dahil sa timing ng injury. Papalapit ang trade deadline at off-season at para sa ilan, ang nangyaring ito laban sa Denver ay maaaring hindi lang simpleng injury update, kundi isang posibleng turning point sa kasaysayan ng prangkisa. Kaya tuloy ang tanong ng buong liga, iyon na ba ang huling game ni Giannis sa Milwaukee Bucks uniform o babalik pa siyang mas malakas para ituloy ang kanyang sinimulan? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Ito na ba ang simula ng pagtatapos ng era ni Giannis sa Milwaukee Bucks? Samantala may malalakas at nakaka-excite na balita sa NBA ngayong off-season. Ayon sa ulat ni Jake Fisher, plano ng Golden State Warriors na pasukin ang malalaking galaw sa merkado. Isa sa mga pangunahing target nila ay si Giannis Antetokounmpo. Kung sakaling maging available si Giannis sa trade mula sa Milwaukee, handa ang Warriors na maging pangunahing kalahok sa pag-aayos ng trade para sa superstar forward. Pero hindi lang yan ang plano ng Warriors ngayong off-season. Kasabay ng trade plans para kay Giannis, balak din nilang i-explore ang posibilidad na makuha si LeBron James sa free agency. Kung sakaling maging unrestricted free agent si LeBron sa Hunyo 30, pwede niyang makalaro si Stephen Curry sa Golden State na magdadala ng napakalakas na kombinasyon sa team. Kung matutuloy ang mga planong ito, siguradong mababago ng husto ang NBA landscape at magiging isa sa pinakamalaking usapan sa liga. Kayo mga idol, anong masasabi niyo sa posibleng duo na Giannis at LeBron na may Curry pa sa Warriors? Samantala, tila malinaw na para sa Lakers ang kailangan nilang palakasin ay ang kanilang perimeter ngayong season. Ayon kay Michael Ten, may ilang pangalan na pwedeng itarget ng purple and gold para sa posisyon sa labas ng arc. Una, si Jonathan Kuminga, isang versatile forward na pwedeng magbigay ng athleticism at scoring sa wing. Pangalawa, si Andrew Wiggins, solid defender at scorer na may karanasan sa high-pressure games. Pangatlo, si Keon Ellis, isang sharpshooter na makakatulong sa spacing at perimeter scoring. Pang-apat, si DeAndre Hunter, maaasahang defender at may kakayahang mag-shoot mula sa labas. Panghuli, si Peyton Watson, isnag young wing na pwedeng mag-develop sa consistent contributor sa Lakers rotation. Kung makuha ang isa o ilan sa kanila, tiyak na mas lalakas ang Lakers sa perimeter at mas magiging balanced ang kanilang lineup. Kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang pinakamalaking tulong sa koponan? And you can see it once he got to his 1-2 right here. That's gonna be a problem. Kuminga will dump it off to Gordon. Oh, Pickett should have held Watson for 3. And he is becoming much more reliable.